bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay ko ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Sala ko'y pinatawad mo
nagbabago. Kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo. O Kristo, mahal mo nga ako. Pinatawad niya ako sa kasalanan ko. 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 Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago. Kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good Morning, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga, Comfy Family. At sa umagang ito ay talagang blessed na blessed tayo at marami tayong, hindi ko sasabihin panauhin, mga kapatid, katuwang, kasangga sa gawain. Amen. Hallelujah. Pastor James, yung Ay, ating opo. mga kababayan dyan sa Batangas, Opo. Lipa, Ay, kumusta kayo dyan, mga alae at mga kapatid, mga pinsan, lahat na. Maraming salamat. Pati na rin sa buong Pilipinas, ang Comfy. Magandang umaga sa ating lahat. Oh, Brother Burns, ang iyong mga kapatiran at kamanggagawa sa iyong dito sa lugar at sa iyong nasa Manila, mga kapatiran sa opisina. Amen. Amen. Good morning mga kapatid sa Prime Power, mga relatives sa iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, good morning. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Pastor Ray, Hello. unang pagkakataon, ngayon lang po ba kayo lumabas? Oo nga, nakakagulyat eh. Alright, sabi ko sa'yo eh. Naunahan tayo. Mukhang Pero may whatever battle it is. kagad si Pastor Ray eh. Pastor Ray, ito po tungkol sa awitin ng mami. Yung sa gulayat pa lang, talagang Gulat. gugulatin natin sila ngayon. Nakakagulat kasi hindi man tayo mga awit, pero
paano ako napasali rito. Alam mo, makakalusot tayo dyan. Amen. Pastor Ray, tiga Paco, yung mga Binabati ko po lahat ng mga magigiting na mandirigma ng Diyos. Amen. Yung mga masugid at supporter natin dyan. Salamat sa inyong pagtangkilik sa programang GMJ. Ayan, hindi ko na sa inyo siguro i-introduce yung aking sabihin natin kapartner kay Lord at lahat naman magkakapartner, isang team. Amen. Team Jesus, Mr. Jeff. Yan, thank you Lord. Good morning Jesus. Good morning po sa ating news. At sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy na nakikinig, nanonood at sumusubaybay ng ating gawain. Thank you Lord. Amen, amen. Mag-pray muna tayo, Pastor Jace. Pangunahan nyo naman tayo sa panalangin. Salamat sa Diyos. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa oras na ito, sa pagkakataon binigay mo sa amin. Hayaan po ninyo na sa pamagitan ng awitin na pinagkaloob mo sa aming founder, si Mami Ligaya, ay minsan pa may pahatid namin sa iyo ang aming pagmamahal at makarating naman ang mensahe sa aming mga kapatiran sa North, East, West, South at sa buong mundo na ngayon ay aming kasama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin at sa mga awiting ito, nais po namin sabihin, thank you Lord for the blessings that you have given us. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Minister Jeff, gusto mo bang unahin na, sino ba? According to age, according to height, o according sa kagwapuhan? Gurahin natin yung yung alae. Meron ka bang gustong, alam ko naman lagi kang kasama ng mami sa pagbabiyahe nung nabubuhay pa siya. Opo. Si Pastor JB rin, yung malawak ang kanilang kaugnayan din ng mami. Lagi Pastor pong JB, pinupuntahan ng mami si Pastor JB. laging pinupuntahan. Opo. Oo. Bakit kaya? Yan, siya na po ang tanongin natin. Favorite. Alam mo ba, Minister Jeff, dalawa yung paboritong puntahan ng mami. Dalawa. Si Pastor JB tsaka si Brother Bernie. Oo. Nung araw. Di you, po ba, Lord. Pastor Ray? Sila yung lagi pinupuntahan. Alam nyo na, dahil kayo yung treasurer nung araw eh. Oo. Yeah. Ang mga kapatid, masaya lang tayo. Amen. Pastor James, Pastor. may katanungan naman ako sa ating lahat. Tungkol itong awitin ng mami, ito yung mga awiting papuri at pagsamba. Ano po ba sa inyo ang worship? Ang worship sa akin parang lumalim talaga ang relasyon natin kay Lord eh. Para sa akin parang hinaharana mo na siya. Parang lullaby mo na sa kanya, lambing ng isang anak sa kanyang ama. Po, ang ganda po pag ako'y napapaawit na ganyan. Double kasi spirit kasama eh. Hallelujah. Amen. Mr. Jeff, sa kanya pala ang pagsambay para bagang lullaby sa ating Creator, na kasali daw ang spirit, soul, and body, the whole being. Totoo po yun. Amen. Gusto mo bang malaman kung ano yung awitin na tumimo sa puso ni Pastor JB noong kapanahon ng mami? At titanungin mo na lang siya kung ano ba yung story behind. Yan. Sige Nong, alam ko naman na marami kayong paboritong awitin ng mami, pero meron talagang isa na talagang nung narinig nyo, natouch kayo, at talagang para bang nanuot sa puso nyo. Ano ba yung awitin pong yun? Talagang marami. Actually, hindi naman isang paborito. Yung lang impact. So, yung impact. Halimbawa, lagi sa palagay ko, tuwing may fellowship, ako hinahanap niya eh. Hinahanap pa sa akin si Lord kung nasa akin. Hindi, yung impact kasi, hindi lamang sa akin, sa aming mag-asawa, pati doon sa aking biyanan. Yung mami ni Sister Cora. Incidentally, death anniversary noong July 25. Oo, kaya ito yung lagi namin siyang kasama sa quad tayo noon, di ba? Sa Makati. Ito yung una na yung narinig na inulit-ulit niya at tuwing kami magpe-prayer meeting, yun. At kami nagjujuwet dyan. Ayun, ang isang impact niya. Na-memorize nyo po. Ayan. So, pwede po bang parinig nyo po sa amin itong awitin ito? Sige. Glory to God. Mga kapatid, si Pastor JB po. Thank you, Lord.
Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pastor James, ano? Alam mo, Minister Jeff, pagka naririnig natin yung awitin na yan, parang bumabaksak yung luha mo kahit na Brother Burns, ano? Di mo mapigilan Hindi yung... mo mapigilan, ano? Parang yung story behind yan, talaga yung susunod sa kalooban ni Lord, ano? Tsaka every moment of our life, we ascribe what is due to our God, ano po? Amen. Yung briefly lang, how does it affect you and the rest of your, sabi mo nga, yung iyong father-in-law? Mother-in-law. Amen. Literally, talagang verbatim, talagang in-encourage kang hanapin si Lord araw-araw eh. Wala kang dapat hanapin, unahin, kundi siya eh. Kaya yung Bible, kumbaga sa hanap, pagkatapos ay hanapin mo sa iyong mga anak, saka sa sarili mo. Kailangan makita rin sa atin si Kristo eh. Amen. Matindi ho yun, kaya ako nga napapaiyak. Ako nga, yun ang inaawit kanina. Sabi ni Minister Jeff, ni Pastor James, pagka hinahanap daw siya ng mami at papaawitin, ano yung sagot niya kanina? Dahil ano daw? Favorite. Alam mo ba si Brother Bernie? Ganon din ang nagaganap. Brother Burns, naalala mo ba, mami, tuwing makikita ka, hinahabol ka ng mic? Oo. Kaya ingat ako sa tabi noon, kailangan maghanda ka. Hindi naman kayo Pag yung nagtatago. katabi ka, siguro abutan ka ng mic noon. Gusto mo bang malaman kung ano yung parang tumimo sa kanyang puso? Alam ko, mahilig din umawit to si Brother Bernie. At meron din kayong awitin, alam ko, no? Meron. At meron, bago niya awitin, gusto mo bang, Brother Burns, matanong naman kita, ano sa iyo ang praise? Ang papuri? Ito is the admiration doon sa ating Panginoon. Amen. Pagpupuri sa Kanya na yung kaluwalhatian niya. Amen. Amen. May kaugnayan ba yan doon sa awitin na gusto mong Yes. ihandog sa ating mga kapatiran at kay Lord? Meron ito. Oo, Amen. kasi ito ay nag-proclaim ng kanyang kagandahan. Amen. Kaya doon sa mga laging nagrereklamo, laging dumadaing, napakaganda nitong awiting to. Amen. Pakinggan po natin si Brother Bernie. Hallelujah.
kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ating paligid pawang kagandahan, kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid pawang kagandahan. Langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo, kay ganda ng buhay kong taglay. Ganda buhay ko mula sa Diyos, ganda ng buhay ko taglay. Ay ganda ng buhay ko mula sa Diyos, ganda ng buhay ko taglay. Ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Minister Jeff, mahaba pala yung hininga ni Brother May Burns. pondo. May pondo. Brother Burns, yung awitin na yan, sabi mo, hango sa Psalms 19? Psalms 19, oo. Yung the heavens declare the glory of God, the skies proclaims the work of His hands. Day after day. Yeah, day after day. They port speech, Yes. and night after night Reveals they knowledge. revealed knowledge. Ay, alam mo, Yan. Brother Burns, merong kaugnayan nito doon sa iyong lugar, eh, no? Yung kagandahan ng beauty of creation. Yes. Thank you, Lord. Eh, yung awitin na yan, alam ko, meaningful sa buhay mo ngayon na napakaganda ng buhay. Ano ba? Kamusta ba ang ating, bagamat na lockdown tayo, kamusta ba yung, hallelujah, yung ating... Okay, dito kasi sa lugar na ito, pag nandito ka, hindi mo dama ang lockdown. Una, malapit sa langit ito. Okay. Malamig, tahimik, at yung climate ay maganda, tahimik, at hindi siya, di ka nadidisturb. Yung isip mo, kung anong, kasi marami ditong supply, pagkain, maraming pagkain, gulay. So, wag ka lang maghanap kung anong materials na bagay. Dito, masusustain ka. Then, ang sarap mag-aral ng Word of God dito. Oo, kasi parang pag kinausap mo si Lord, the heavens, nandyan lang sa pagtingala mo, nandyan na yung cloud nandun na yung sky, nandun na yung fog. So, para pagka nandito, feel mo yung presence ni Lord. Kaya, parang maramdaman mo yung buhay mo kasi, parang hindi affected kung ano mang meron sa mundong mga pagsubok. Yung kahirapan, yung mayroong tayong tinatawag na pandemic na sa buong mundo, dito ay makikita mo yung parang buhay na buhay si Lord na pwede ka makipag-usap sa Kanya na yung mahal niya, yung mga anak niya ay talagang sineparate niya para hindi affected doon sa
sa anumang mangyari sa mundo. Para bang naalala ko, kasi dito meron din akong tinatayo na Noah's Ark. Di ba si Noah, naalala ko na nung parang nag-flood ang buong mundo, iniwas na yung mahal niya sa buhay. Ibig sabihin, yung mga anak niya, sinecured niya. Kaya dito, sabi ko, parang itong lugar na to, ay secured tayo dito. Huwag kang aalis kung saan ka man nilalagay ni Lord kasi secured ka dito at ang Panginoon ay lagi ka. Parang yung presence niya ay nandito. Parang si Noah, parang naramdaman ko na ikaw ay bakit pupunta ka doon sa lugar na magulo? Nandito na yung lugar na tahimik at alam mo, iniwas ka ni Lord sa mga ganong kaguluhan. Doon kasi, pagka nandoon ka sa magulong lugar, daming makikita mo araw-araw. Puro negative, pataas na naman, mayroon na namang tinatakutan ngayon, may bago na namang virus ngayon, Delta variant. So, tapos hindi kaya nung vaccine na binigay sa'yo kasi hindi raw pwede yung ganito. At kami, first dose pa lang, so wala pang second dose, naubusan pa daw. So yung worry mo nandoon sa lugar na kung saan yung magulong lugar. Pero dito, kahit wala kang rito, wala ka namang kausap ko dito na marami. Di ba? At makikita mo naman yung kausap mo, secured ka naman dito. Kaya parang naramdam ko dito yung buhay mo na inalay mo sa Panginoon. Talagang secured ka at hindi ka yung kabado, hindi ka nangangamba sa araw at gabi. Talagang inaalalayan ka niya. So yun ang pakiramdam ko dito, Pastor. Amen, amen, Amen. amen. Kay ganda ng buhay, lalo na malapit ka sa nature, sa creation ni Lord. Ang nababanggit nga ni Brother JB itong kanyang pinagkakaabalahan, bagamat merong ganitong pangyayari, pero nakafocus pa rin siya sa kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos sa Amen. ating buhay. No? Amen. Thank you, Amen. Lord. Pastor Ray. Hello. Hello. Ha? Goliath. Ngayon lang nakalabas. Pastor Ray, kamusta po ang pagiging nasa bahay at nagkaroon ng pagkakataon na nagkasama-sama tayo? Supposed to be, di ba, kasama natin sana si Pastor Oying tsaka si Pastor Fred. Kaya lang yung kapatid ni Pastor Oying na kay Lord ne, no? At si Pastor Fred naman supposed to be, no? Pero siyempre andyan pa rin si Lord naman at nagkaroon tayo ng sama-sama ngayon. Pastor Ray, kayo naman po, kamusta po yung ano po ba ang pagsamba sa inyo, ang worship? At ano po ba yung awitin na memorable sa inyo ng mami nung araw? At hanggang ngayon, buhay na buhay. Magandang tanong yan kasi naalala ko nung panahon na, so to speak, pinalayas tayo dun sa St. Therese. Siyempre, buong congregation, nagdaramdam, nalulungkot, nagpupuwis ang damdamin. Pero ang mami, pinakita niya sa akin personally, kung paano i-handle yung ating spiritual warfare, spiritual battle. Kasi recently, yung naging topic ni Steria is about the battle is the Lord's. So lahat tayo mayroong battle personally. So, pero paano natin i-handle? Pero sabi niya, the battle is the Lord. Sa makatuwid, it is not our battle, it is the Lord's battle. So, ibigay mo sa Kanya. We cannot touch it. Tulad ng tights yan, we do not touch tights. So, how do we fight our battle? Nakita ko doon, we fight by not fighting. We fight by resting. We fight by standing on the Word of God. Yun ang mami. Bawat yugto ng kanyang buhay, bawat problema, bawat sakit, binibigay niya sa Lord. Nakatuon kasi siya sa Word of God. Kasi ang Word of God in Jesus is the same. So we fight by not fighting, but resting on the Word of God, on His promises. Kaya dun sa awit na ito, total panahon naman ng pandemya, kaya humihingi ako ng ayuda. yung awit na, batid ng Diyos ang ating kalungkutan, batid ng Diyos ang ating pagdaramdam. Tapos, ano yung pangatlong linya? Simboyo. Kalutasan sa Kanya lamang matatagpuan. Panginoon, sa'yo lamang. Tapos ang chorus nun is, simboy ng damdamin. Kasi nandun yung simboy ng damdamin mo eh. Bakit ba ako may battle? Bakit pa ako may nagkasakit?
So, paano ang mami nag-handle ng problema niya? Lahat binibigyan niya kay Lord. Kaya ang pagsamba, yan yung pagtugon sa bawat problemang dumarating na inaalay mo kay Lord. Kaya simboy ng namin ay huwag mong pairalin. Kasi ang daddy, gusto niya magdemanda. Pero mami, siyempre, kung ano ba sinasabi ng Word of God. Simboy ng namin, huwag mong pairalin. Dalangin mo, we put it in prayer. In fact, ang prayer, part of the 7 armor of God. Meron ang whole armor of God, helmet of salvation, lahat yan Word of God. Breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith. Ano yung panglima? Shoes of peace. Shoes, that readiness to preach the gospel. Sword of the Spirit, the Word of God. Then the Holy Spirit, the word, sword of the Spirit, the Holy Word. At ang ikapito, yung prayer. Opo. Kaya damdamin mo, ano mga kalungkutan mo, ialay mo kay Lord. Kasi yun ang makakalutas eh. Pag tininan mo yung flesh mo, hindi mo kaya. Kaya hindi ko malilimutan yung panahon na yun na patalayas tayo. Kaya sabi niya, very upbeat naman yung beat eh. Kaya ito yung awit. Hingi ako ng ayuda. Opo, hingi na ngayon. Ayuda. Help. Everybody. Ready? Batid ng Diyos ang ating kalungkutan. Batid ng Diyos ang ating Pagdaramdam, kalungkasan sa Kanya matatagpuan, Panginoon, sa'yo lamang. Simboyo na damdamin ay pagkailangan, dalangin ko sa Diyos. Kaya victorious sa mami. Yun ang kanyang sekreto. Amen. Hallelujah. Amen. That was the time na nga, Pastor, na para bagang, yun, sa mga kapatiran, the story naman ng ating community, hindi naman na itatago sa ating lahat. Alam natin yun. Nung tayo, at least, ang maganda rito, Pastor Ray, di ba, doon tayo nagsimula na magkaroon ng mga permanenteng fellowship o permanenteng worship center dahil dati umuupa lang tayo. No? That's right. So, bagamat ganun ang pangyayari, naging pagpapala sa atin at hanggang ngayon, di po ba marami na tayong by God's grace na mga fellowship places. In Di all po. things, God works together for good. Ayun, in all things, God works together for good. Hallelujah. Amen. Ito naman, Pastor James, itong katabi ko. Oo. Alam niyo pa, Pastor JB, tuwan-tuwa ako sa family ni Minister Jeff, si Sister Marichu, kasi alam niyo po, yung mga anak niya, kung si Brother Bernie sa kanyang Facebook, meron na siyang 400, ilan na yan? 99. 499 words simula nung nag-pandemic. Pandemic, yeah. Bilang na bilang niya yan. So every day, meron siyang word 499 na. Word. Alam nyo, Pastor Ray, yung anak niya si Seiya, si Noah, tsaka si Caleb. Alam nyo mga kapatid, every day, 498. 498 days din. Oo, 498, meron silang Oo. live streaming itong tatlong bata na to. Tapos si Seiya nagigitara. So start din yun ng Opo, pandemic. Brother Opo, Berns. simula Oo. po Kasi nung Walang pandemic. tigil yun. Pag Araw-araw binuksan mo, andun yung tatlo hanggang sa si Caleb, may bigote na eh. Lumaki na. Umaba. Oo. Kaya natutuwa ako kung si Brother Bernie, binibilang ko nga 498, 99. 99. Etong anak niya, everyday din. 498. Tsaka alam niyo ba na Pastor Ray, si Pastor JB ngayon sa angkan ni Sister Cora, may prayer meeting na ngayon. Dahil sa pandemic. Pakikwento niyo nga,
Opo. Yan ang isang blessing sa atin. Sa amin, ng pandemic at least. Alam kong ginagawa rin ito ng ibang angkan. So tuwing Sunday, meron kaming fellowship, mag-anak sa aking angkan. Tapos every Saturday naman, kina Sister Cora sa Manginsyong family. At ang ganda, kasi ang aming objective doon is to defend the relationship to one another. But most especially, kay God. Kaya alam naman ng marami na kami mga sarado katoliko, pero nagsara nga eh. Hindi naman sa kung ano. Ngayon tanggap nila itong ating mga pinag-uusapan na to. As a matter of fact, Pastor, yung pag-aralan natin sa Exodus 20 verse 40, huwag kayong sasamba sa mga... Opo. Oo. Aba, natouch ako doon sa sinabi sa Exodus 20:24, ipagawa niyo ko ng altar Okay. at doon ay kayo aking ibibless. Yon. Ang naging topic namin, this runs for 1 year na. Opo. Yung, ano ba yun? A call to altar challenge. Oo. Kaya ngayon, practically lahat sila. Andyan na mga lahat na, nandyan. Ipagawa nyo ng exclusive si Lord. Either katabi o hindi. Sacred place, a room na siya lang at saka kayo. Pastor, Parang nasa Matthew 6, ano? Matthew 6, opo. Amen. Oo. Nakakatuwa. Ginawa kong contest. Pero ayaw na humingi ng premyo para labang nakita, ito na kami kuya, pastor, ito na kami. Ganon. Amen. Ando pa rin yung mga, kasi hindi mo basta matatanggal yun eh. Pero yun na nga, at ito, continuously, ang ganda-ganda, Yung pastor. nagdi-deepen ang knowledge about the Word of about the God, Word the of grace God. and knowledge. Growing in Yes. the knowledge and grace of God. Yes, Ano, yes, amen. opo. Hallelujah. Kung may pangangailangan, corporate prayer. Amen. Dati-rati Amen. sinosolo eh. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabay-sabay. Oh, meron muna tayong konting break. Alam ko na siya nga pala yung mga kapatiran, ano ha? Break muna tayo mga kapatid. For the new song ng week, ano, interpreted by Brother Enol, ano ha? Ito yung awitin ni Minister Ernie, ano ha? Sige, tungayan natin ha. Pakinggan natin mga kapatid. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went
Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hand, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. And never let go of me till eternity. Mga kapatid, ngayon naman po, batiin natin yung ating mga kapatiran na may kaarawan sa araw na to. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you.
Happy Happy birthday, birthday sa inyo, sa inyo, mga mga kapatid. kapatid. Hallelujah. Oh, ngayon we're back mga kapatid. Mr. Jeff, sa mga awitin. Ano ba yung bukod doon sa awitin na tumimo sa puso mo na awitin ng mami nung araw. Pero bago yan ano ba yung pagsamba sa'yo? Yan, thank you Lord. Pag pinag-usapan po kasi mga kapatid ang worship o pagsamba, iba-iba yung ating interpretasyon, iba-iba yung ating pakahulugan, no? Meron tayong iba't ibang definition sa worship. Pero para sa akin po, mga kapatid, ang worship ay pag-response ko sa pag-ibig ng Diyos sa akin, no? At hindi lang 'yon. Ang worship sa akin, ito'y kasi pag nagwo-worship ka, ina-acknowledge natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. 'Di ba doon sa John 4, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sabi diyan, spirit and in truth. Kanya nga lang, maraming mga tao na akala nila sumasamba sila sa espiritu at katotohanan. Pero, di ba doon sa Isaiah 29, verse 13, ang sabi po doon, sinabi ng Diyos, sinasamba ako ng inyong mga labi, ngunit malayo ang inyong puso. Hallelujah. So, naalala ko tuloy, Minister Jeff, yung sa Psalms 29 verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Kumbaga, it is, sabi nga ni Minister Jeff, it is our response to what God has done in our lives. And in worshiping God, we are worshiping God, yung ating whole being, body, soul, and spirit. And we worship God in spirit and in truth. Speaking about dito sa worship, meron akong nabasang isang liham. Ito yung liham ng isang high school girl. At gusto ko lang basahin, mga kapatid, tungkol ito sa isang imbitasyon sa kanya na umattend sa isang church. So ganito yung kanyang liham. Nabasa ko to at tignan nyo kung baka maaaring nagaganap ito sa ating mga fellowship. So, ito yung kanyang liham. I attended your church yesterday. Kasi inimbita siya nung kaibigan niya. I attended your church yesterday. Although you had invited me, you were not there. I looked for you, hoping to sit with you. I sat alone as stranger. I wanted to sit near the back of the church, but those rows were all packed with regular attenders. An usher took me to the front. I felt as though I was on a parade. Para bagang pagpunta niya doon, wala yung nag-imbita sa kanya. Parang uupo na siya doon sa likod. Biglang yung usher, hinatak siyang paharap, papunta sa harap. At para daw silang nagpaparada. Ito na. During the singing of the hymn, ito na yung worship, During the singing of the hymn, I was surprised to note that some of the people were not singing. Between their sighs and yawns, para bang inaantok, buntong hininga. They just stared into the space sa ibabaw. 3 of the kids I had respected on the campus were whispering to one another throughout the whole service. So napansin niya yung mga teenager, kwentuhan ng kwentuhan. Pagkatapos, another girl was giggling. I really didn't expect that in your church. The pastor's sermon was very interesting. Although, some of the members of the choir did not seem to think so. Ayan. They looked bored and restless. One kept smiling at someone in the congregation. So yun daw, di ba normally merong choir nakaupo doon sa may gilid.
So, yun daw ang napansin niya. Yung mga nandun daw sa choir, parang nag-eye to eye, nag-smile doon sa mga nakaupo sa pews, sa congregation. So, sabi niya, one kept smiling at someone in the congregation. There were several people who left. There are several people who left and then came back during the sermon. Para bang lalabas, papasok, tatayo, lalabas, papasok. So, yun nga. There were several people who left and then came back during the sermon. I thought, so sa isip niya, how rude. I could hear the constant shuffling of feet and doors opening and closing. Pati yung pinto, bukas, sarado. The pastor spoke about the reality of faith. The message got to me and I made up my mind to speak to someone about it after the service. So para bang gusto niyang may makakwentuhan, dun, makakausap para doon sa nangyari sa service. So, but alter chaos reigned after the benediction. Kumbaga, parang medyo may, uwian eh. I said good morning to one couple, but their response was less than cordial. So, ibig sabihin, para ba, siyempre bago di ba? Siya pa ang bumati daw doon sa isang couple. Para bagang, hi, good morning. So, sabi niya, parang hindi siya welcome. Less cordial So, parang hindi siya welcome. Parang ganon. I look for some teens, yung kaedad niya, with whom I could discuss the sermon. But they were all huddled in a corner talking about the newest music group. My parents don't go to church, sabi niya. I came alone yesterday hoping to find a place to truly worship and feel some love. I'm sorry, sabi niya sa kanyang sulat, but I didn't find it in your church. Yun, medyo, mayun ba? Ano po ba napapansin nyo? Oo, isusunod na yon. Oo. Brother Pastor, may napapansin po ba kayong ganyan? Ano ba yon? Pwede bang aminin? Pero a little degree naman. Hindi man ganun kagrabe. Pero our church is going somewhere there. Hoy, nako. Oo naman, Pastor. Ako nga siguro sa lipa. Lawa sabi ko, yung mga choir, pagkatapos kumanta, sa unahan uupo. Opo. Kasi normally talaga takbo sa likod. Para tapos na ang aking duty dyan. Pero nakinig, somehow, na-address naman. Pero hindi ganyan kagrabe sa sinasabi ni sister na yan. Oo, hindi naman ganyan kagrabe. Pero kailangan nating i-watch out. Tama. Otherwise, the enemy will talagang babakbakan tayo doon. Opo, kaya nga po, di ba, Pastor James, bago magsimula, o lahat ng mga cellphones, isarado muna, tapos para bang bago magsimula yung service, lahat ng pupunta sa restroom, punta na. Tapos yun po dapat. Tapos tama po kayo na minsan yung mga sa music ministry, pagkatapos labas na, punta na sa likod. So tama po, nangyayari din sa atin. Pastor, actually, nangyari yan sa akin dun sa... I was not invited. Sa Robinson, pagkaraniwan doon ng mga churches, doon sa isang area doon, ako'y tumitingit, ako'y nagagandahan. Maganda ang pasad. Inayayahan ako noong isang aser yata doon, siret, na pumasok. Nung mag-a-attempt ako, nakasalubong namin yung parang chief pastor. Ipinakikilala ako, inignore ako. Parang hindi mo lang. Parang ito, pastor, mabuti pa gumanon parang may reason. Para sa nga, parang paalala lang sa atin na ang pagpunta natin sa service ay pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Wala nang iba, ha? Amen. Minister Jeff, yung mabalik na muli ako sa iyo, naalala ko kasi, di ba, these people claim to worship me but their heart is far away from me. Isaiah 29:13. Kaya nga,
kay Minister Jeff, ang pag-awit ay sa katotohanan at sa espiritu. Tsaka yung knowledgeable ka, intelligent worship, kumbaga, nakafocus ka sa ating Panginoong Jesus. Ano? Yun ang pagsamba. Yung awitin na naalala mo. Yan, awitin ng mame. Kasi ano po bago namatay ang mame, ewan ko ba't itong nagkaroon po tayo ng awit ng pag-ibig. Basta tumugtog yung yung You Gave Me a Song. Hindi pwedeng hindi ako papatak yung luha. Ang mami po, hindi ko kadugo. Pero malaking parte, malaking bahagi po siya sa aking buhay. Kasi dapat na wala na ako sa kompi dahil napaaway ako nung time na may sakit ang dade. Pinagtanggol po ako ng mami, pinaglaban niya ako. At ang nakakatuwa, nung nasa hospital po, sabi ng daddy, pauwiin yan. Kasi siya ang pinagmulan, bakit nag-away. Pero sabi ng mami, hindi siya uwi. Ang parusa, siya ang magbabantay sa'yo. Kaya nakapagbantay po ako sa daddy nung sa Las Piñas nung may sakit ang daddy. At nakakatuwa nga binigyan pa ako ng mami ng pera noon. Ako na yung nagkamali, ako pa yung binigyan ng pera. Tapos simula po noon, nung nalaman niyang marunong po akong magmaneho, ako na yung lagi niyang isinasama kami ni Minister Otan. Halinhinan po kami. At nung time pong yun, ang mami po ay lagi nang sinusumpong. Minsan inaatake, nag-outreach ka kami minsan sa Tugigaraw, kina Sister Marla. Inatake po yun. May dala kaming oxygen. Kasama namin nun si Pastor Jomari. Pumunta kami sa isang bundok, 4 na oras yung biyahe. Sa kalagitnaan ng takbo, inatake ang mami. Dahil nakainom po ng biogesic, hindi kumakain dahil wala po kaming mabilhan ng pagkain dahil bundok yung aming pinuntahan. Grabe yung mami, naging inspirasyon po sa akin yon na talagang sa kabila ng siya ay may karamdaman, meron siyang sakit, hirap na hirap siya, pero mag-outreach po siya. Kaya nung siya po'y kinuha ni Lord, ako po yung kasama niya doon sa Lipa. Kaya nasabi ko pong malaking parte, malaking bahagi sa buhay ko ang Mami Ligaya. At sa tuwing pong magkakasama kami, pumupunta kami sa mga outreaches, pag-share niya ako ng word at pakakantahin po. Ang lagi niyang pinakakanta sa akin, yung ibinigay sa kanya ni Lord nung time na merong sakit ang dade. Isa po ito doon sa ibinigay ng Lord, ng ating Panginoon sa kanya, yung ang hindi nagmamaliw. Kaya gusto ko pong awitin. Sabi nga ni Ninong Ray, hingi siya ng ayuda. Hingi rin po ako pangalawang ayuda. Kasi aminado po ako, hindi naman ako maganda ang boses, hindi po ako magaling kumanta, wala nga po ako sa tiyempo. Pero alam niyo mga kapatid, talagang I see to it na mabigyan ko ng honor, parangal ang Panginoon sa pamamagitan ng awitin. At nakakatuwa si Lord. Simula po nung nag-drive, siguro naisip ko lang. Kasi meron po mga ibinigay na awitin ang Panginoon sa akin May mga nalikha po akong awitin na binigay sa akin ni Lord. At meron mga scriptural song, pero karamihan po hindi scriptural. Yun po yung damdamin ko sa Panginoon dahil damang-dama ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen. Kaya salamat kay Lord at nais ko pong awitin namin itong awiting ito. Hindi nagmamaliw daw po. Hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at
at ang kanyang walang upas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila si Yahweh, sa kanya ko magtitiwala. Walang upas ang kanyang pagmamahal. Dakila si Yahweh, sa kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang kanyang pagmamahal. Amen. Mga kapatid, Amen. ang pag-ibig ni Lord ay hindi magmamaliw kailanman sa atin. Again, good morning sa lahat ng mga kapatiran. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen. God bless mga Thank you, Lord kapatid. po. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2